Mga klasikong pelikula na handog sa atin ng isang henyo. Wala siyang barel! Sa baryong mulawin. Basta ayoko! Ricardo Ricky Lee, premyadong manunulat. When I do my films, hopefully, ang dami ko rin nabibigay sa kanila. Pag tinimbang nila, tinanapan nila ng kulang, bahala kayo. Pero ang dami ko namang nabigay na appreciate na yung nabigay ko. Bago nakilala sa kanyang natatanging talento sa pagsusulat, puno ng drama ang kanyang simula. Maagang namatay yung parents ko. Lumaki ako sa uncle ko at sa auntie ko. Pag ampon ka talaga, you'd feel, maski mabait, feel you don't belong. Parang may somewhere naghihintay sa akin where doon talaga ako nagbibilong. Na ang tanging kaibigan ay ang sine at libro. Yung library, talaga, end-to-end, binabasa ko lahat. And then after that, panood ako ng sine. Nasa front row ako, nakatingala ako dun sa malaking screen. Parang gusto kong mawala, higupin ng malaking screen. Pag wala akong pera, nakikinig ako dun sa loudspeaker sa labas ng sinihan. Ini-imagine ko yung nangyayari sa loob dun sa sine habang naririnig ko yung sound dun sa loudspeaker. Kung ano man ako ngayon, andito sa loob ko lahat yung sinihan at library yun. Dala-dala ko. Until finally, dumating yung 4th year high school ako at nakapag-submit ako ng short story sa Filipino Free Press dito sa Maynila at nabayaran ako ng 50 pesos. So baon-baon ko yung 50 pesos na yun, sakay ng bus kasama ng ilang kaibigan na mahirap din. Bagong graduate ako sa Chonghua High School sa Daet. Pumunta ako ng Maynila, nakatakas ako finally. At hindi ako bumalik for about 10, 15 years. Pero after that, na-realize ko na kung ano man ako ngayon, kung mahusay man akong writer ngayon at mabuting tao ngayon, lahat nagsimula doon sa Daet, doon sa town na nilayasan ko, doon sa library, doon sa mga sinihan doon. So, utang na loob ko sa kanila. So, binalikan ko yung town ko. And from then on, bumabalik na ako every year. Nag-donate ako ng mga libro doon sa library. And nagkaroon ako ng feeling na may obligasyon ako ngayong mag-pay back sa Daet. Ang mga kwento niya sa likod ng kanyang mga obra. First time kong nakatrabaho si Lino, siyempre nakanganga kay Lino. Kasi ibang estilo ni Lino magtrabaho eh. Para siyang nanay sa set. O, kumain na ba yan? O, nabayaran ba yan? O, natanggap mo na ba, Ricky, yung down payment mo? O, naganito ka na ba? And then later, dumating siya sa bahay para sabihin, hindi naprobahan ng censors yung poster natin. Sabi ko, ay, bakit? First time ko sa pelikula, anyway, kabago-bago ko. Kasi yung bida natin, Jaguar security guard, so ang post ni Philip Salvador, may baril na naka-uniform. Security guard eh. Bawal ang baril sa posters noon, sa billboards. Eventually, tinanggal na at all ang pagiging bodyguard, kaya lumabas na poster niya. So, nagmarka sa akin yun, censorship. Sa brutal nagsimula yung sobrang taas ko ng emotion sa pagsusulat sa pelikula at sobrang baba. Sobrang taas kasi nung pinalabas yung brutal, premiere pa lang, pinupuri na ng mga kaibigan eh. Si Mike Telon lumapit. Saka ito pinupuri ako, lulang-lula ako. Nalula ako sa tagumpay. Hanggang dumating ang Metro Manila Film Festival, binubulungan nila ako lahat, mananalo ka. O nanalo na si Ami Austria, o nanalo na si Marilu, o nanalo na si ganito, naku mananalo ka. Natalo ako. So umiyak ako ng gabing yun. It made me see things in the right perspective. Joel Torre, naku, may punto siya, mahirap yata. So, ginawa namin PP. And it turned out to be a beautiful idea. Lumabas lalo yung husay niya sa acting dahil PP. At ang laki ng contribution sa team at istorya ng pelikula na may PP ka na karakter. Gustong-gusto ko yung Karnal dahil dun sa mga projects ko mula ng Jaguar up to then, ang feeling ko siya yung pinaka-literary. Ay nilibot ni Narsing ang kabaong ng kanyang ama. Ang naalala ko nung sinasabihan nga ni Bernal si Nora Honor na, ito yung procession. 3 prosesyon ito. Guguhit ako dito ng isang guhit sa lupa. Pagdating mo dito sa guhit na to, tutulo ang luha mo sa kaliwang mata. Opo, direct. Kami ni Nora. Naglakad nga silang naglakad. Pagdating nga doon sa luhang yun, tumulo ang luha, ang kaliwang mata niya, ang luha niya. Nakaano ako na, paano niya naman ginawa to? Walang himala! Eto na ako ngayon, wala na ako sa labas ng sinihan, nakikinig sa loudspeaker. At itong artistang ito, lumuha sa kaliwang mata, parang it was all himala. Ang hirap dito sa relasyon natin. Puro ikaw ang Si nasusunod. Bernal, upo ka.
Ricky, ano gagawin natin, Isma, tungkol sa isang kirida na hindi makadalaw sa burol ng kanyang asawa dahil kabit lang siya. Wala siyang legal rights. Si Lino, pagka-discuss mo si Lino, o saan siya pupunta? Ba't niya sinampal? Bakit siya susuntukin? Kumain na ba yung character? Kay Bernal, hindi. Ano ang kanyang moral rights? Ano ang kanyang legal rights? Ano ang kanyang financial rights? Ano ang kanyang philosophical rights? Doon nagsimula yung relasyon. Si Nora at Vilma sa mata ng lumikha kay Marilu at Elsa. Si Nora, mas malalim yung madness in a good way. It can also be a bad way. Pero lahat ng artist may mga madness eh. May madness si Vilma pero mas malalim yung kay Nora eh. Mas hindi mo maarok. Pag umacting siya ngayon, maski minimal lang ang movements niya, mararamdaman mo yung lalim sa sobrang lalim. Sa Himala, halos hindi siya gumagalaw eh. Si Vilma, she needs more movements para lumabas yung nandun eh. Nagsimula siya sa maraming physical movements eh. Then through the years na natimpla niya eh, hanggang sa hindi na niya kailangan ng maraming movements eh. And so nag-mature siya at naging mahusay na mahusay. Alam mo, kinukwento ko to in a way to tell you na if I look back, I see the 80s as a beautiful, beautiful period. Tinatawag nilang golden age din ng cinema. And I feel so blessed and lucky. Andun ako nun sa beautiful period na yun. Wala akong makitang period sa history natin pa na ganun. All these personalities in one era. Si Ricky Lee, hindi naman sa pagmamayabang. Hindi ako maigo na tao. Kung meron na ako maski katiting na yabang, napuputol yun nung hiya. Very good, but not the best. Nirespeto ko mga awards and I appreciate ko mga awards, but who can say na that's the best picture or best screenplay? So hindi rin ako niniwalang may best scriptwriter. I don't think there will ever be one. I think I'm a very good writer, pera buhat bangko, and I think I have become a very good writer because marami akong kapareho pang mga writers na mahuhusay, na gaya ko, and we come as one movement, one wave. Humusay ako dahil mahusay sila.